ilipat po doon yung pondo. Please. Kung low demand, mas maliit po yung pondo. That So, will be greatly appreciated. para po Thank you very immediately much. ma-solve natin yung isang issue na yan. Yes, thank you very much. Thank you, Thank you, Mr. Mr. Senate Chairman. President. Thank you. Mr. Thank you, President, Senate, thank you. Senate President. Thank you po. Thank you, Mr. President. Mr. President, we recognize as well to interpret the budget of the CHED and the SUC, Senator, the chairman, I believe it's the chairman of the committee, the basic and higher education, Just basic basic. education, no other than Senator Bamakid. Senator Bamakino is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Gandang umaga sa ating distinguished Chairman of Finance, Senator Gatchalian. Still at it. Thank you, And Senator. Chairperson Shirley and the CHED family at lahat ng mga SUC, magandang gabi pa rin, di pa rin magandang umaga. By the time po ako matapos, magandang umaga na po ito. No? So unang-una po, thank you for coming today and presenting CHED. The chairperson knows na matagal na namin kausapin si Chairperson Shirley at kasama namin siya sa mga reformang ginagawa po sa CHED at sa patuloy na pagtulong at pagsuporta sa ating mga state university. So my questions are around, of course, RA 10931, the free college law, at yung ating mga nakaalat na tulong sa mga estudyante natin. No? Nais nating gustong malaman kung magkano ito, ilan po ba yung naka-allocate para sa kanila, at yung iba't ibang klasifikasyon na mga makakakuha ng allowance o tulong mula po sa gobyerno. So let me begin with 10931. Or the free college law. Of course, marami po sa atin ang sumuporta po dito. First question, magkano po ang nakalaan para po sa ating free college law? Alam ko po maraming iba't ibang pondo po yan. Yung unang pondo, yung suporta sa ating mga state university. Pangalawa po dyan, yung naka-allocate for 10931 mismo. At pangatlo, yung mga subsidiya at allowance na binibigay po natin sa mga estudyante. Magkano po yan in total? Alam ko po, Mr. Chairman, nakahiwa-hiwala yan, but if you look at the overall budgets for the SUCs, lahat po yan contributory to the free college law. So siguro po, pwede natin unahin sa mga SUC, magkano po nakalaan? So yung total po for UACTE is about 41 billion pesos for 2026 under the Senate Committee Report, 6.7 billion for LUCs, 27.3 billion for tests, 4.4 billion for SUCs for prior deficiency. Ito po yung utang before. Yes. And 2.7 billion po for tulong-dulong program. So ang total po is 41 billion pesos. Pero meron rin ho tayong diretso, I'm sure si Senator Bam knows about this, na diretso po sa SUCs natin na free higher education, that's about 26 billion. So ang total is 67 billion po. Okay. So ito pong 67 billion pesos, ito po yung naka-allocate para mabigyan ng libreng kolehiyo ang ating mga kabataan. Tama po. Correct. Okay. Tama po. At, That includes in the LUC, SUCs, tsaka yung TS, yung poorest of the poor ho natin. Yes. So, to be clear, yung mga naka-enroll po sa ating SUC at LUC, may libreng tuition po yan and other fees. And meron pa yung ilan, meron pang dagdag na tulong na pwedeng test, pwedeng TDP. Let's just call it allowance for now, no? Para hindi ho magulo, no? So, yung unang numero, ilan po ang mag-a-avail ng libreng kolehiyo sa ating bansa? The total number of students in the SUCs and LUCs. For SUC po, about 5.2 million students. And then for LUC is about 0.5, so 500,000 students. So a total of 5.7 million students po.
So 5.7 million students po ang nakakakuha ng tulong mula sa national government para sa libreng tuition Correct. sa ating state universities and local universities. Yes, tama po yan. And siyempre po, ang nais po natin ay mabigyan pa sila ng dagdag tulong at ito po yung mga allowances, no? Yes, correct. Okay. Tama. Sa So, TES. by the way, I mean, I agree with the presiding officer that we should fold in the TDP to test. No? Mamaya pag-uusapan natin kung bakit. Pero yung dami po ng mga estudyanteng makakatanggap ng allowance o yung tulong, kung pwede po isa-isahin po natin. No? Ilan po yan? Ano yung target natin na mabibigyan ng test plus TDP or masabi ho nating tulong o allowance mula sa gobyerno? Ilang estudyante po yan? According to CHED po, ang qualified or target number of beneficiaries for TES is about 560,000 po. And TDP, how many po ang target doon? TDP is for TDP is 320,000. Okay. So ang total po niyan is roughly or is about 880,000, no? So of the 5.7, no, the test plus TDP can also support students outside of the public school system, no? Correct? Correct, no? Let me repeat that. So ang test plus TDP, pwede po maka-avail ang mga estudyanteng nasa private universities. Yes, po. Yeah. Okay. So, meron po bang target, for example, of the 880, ilan po dyan ang mapupunta sa ating SUC at LUC at ilan po dyan ang mapupunta sa ating private universities? Meron po bang target? It's about 474,000. Okay. Ang continuing po is 338,000. Ang continuing po ito? Sorry, yung continuing, yung TDP po is 474,000. Yung po yung TDP. Hindi na 320,000. Yung 320,000 po is for 2026. Okay. 2026. Ito yung existing ho ngayon. So, is it going to be 320 meaning ko konti? It will be less or you will add these two numbers? Ang wala ho kasi dyan is the continuing. So, wala pa ho dito sa 320, 338 yung continuing. Yung bago lang, in 338 for next year is only the new TDP. Okay. So, lang ho yun. no, but are we still funding the continuing TDP? We are, di ba? Yes, Okay. So, yeah, but if the question is how many students will avail of this allowance, it's the new plus the continuing. tama ho. Okay. Yes. So, yung test is 560,000. Is that continuing or new? So, 5.
Ang tanong ko po is how many will avail? So pwede, it's actually continuing plus the new for next year. So ang target po for tests for next year is 700. So ang test continuing is 713,000. Okay. Ang TDP continuing is 338,000. Okay. So ang bago pong papasok sa test is 490,000 coming from the 4Ps. So we add all three. That's the 2026 beneficiaries of the allowance from government. Yes, Mr. President. And that is About 1.5. 1.5 million, Okay. Mr. President. So we're looking at, for the 2026 budget, 1.5 million students makakakuha ng some kind of allowance mula sa gobyerno. Correct, Tama, Mr. President. Okay. Ano yung low at ano yung high nito, Mr. Chairman? Kasi alam ko po, iba-iba yung category, no? And later, I want to discuss the different categories as well. Ano po yung low nito at high? Let's do it per year, Mr. Chairman, para madali. The TDP is 15,000 per year. Okay. Sa test is between 20,000 to 27,000 per year. Okay. So para klaro, Mr. President, meron tayong 1.5 million Filipino students. Depende sa kanyang category, posibleng 15,000 per year ang makukuha at or 20 or 27. Tatlo lang naman, di ba? 15, 20, or 27, depende sa kanilang category. Tama. Yung pinakamataas, yun yung mga estudyante sa private school na walang state university or probably local university na under 10931. PNSL. Yes, Mr. yung tinatawag na PNSL. Yeah. Okay. So, Mr. President, malaking bagay ito kasi marami sa mga estudyante natin, alam naman po natin, nangangailangan ng dagdag tulong para makapagtapos. Although for the record, our completion rate is practically at 70%. No? Ibig sabihin po noon, out of 10 students, 7 who enter tertiary, are SUCs and LUCs, 7 yung nakapagtatapos. That's actually the highest in the region, Mr. President. So that's something we can be proud of. No? Isa siya sa pinakamataas. Pero alam natin na maraming nag-drop out dahil sa kakulangan ng pondo. At yung test or yung allowance, TDP man yan, test man yan, yung allowance ng gobyerno, makakatulong talaga sila na makapagtapos. Alam ko yun, Mr. President, we're going back to the spirit of the original law na matutulungan natin yung mga anak ng 4Ps. No? Alam ko, Mr. President, that was one of the committee amendments, no, that you pursued. Maybe you can explain to for the record, although alam ko naman yung sagot, but you can explain for the record, bakit natin sinulong itong pagsuporta sa ating 4Ps families? Mr. President, kasi binigyan na natin ng sa pagpasok mo sa 4Ps, ang condition doon, mag-aaral yung bata at matapos mag-aaral yung bata sa basic education. So, ang gusto naman natin mabigyan sila ng oportunidad ay makapag-aaral sila sa kolehiyo. Pero alam natin dahil sila ay nanggagaling sa poorest of the poor families, may kailangan pa nila ng additional allowance para makabili ng mga libro, uniform, other expenses sa kolehiyo. So dito papasok yung TES for 4Ps. And Mr. President, kung ang isang 4Ps na kabataan ay nakapagtapos ng kolehiyo, and of course, alam natin na kapag nakapagtapos ka ng kolehiyo, mas maganda yung chance mong makakuha ng mas magandang trabaho, parang na-fulfill yung pangako ng 4Ps. In one generation, sa tulong ng gobyerno, nakapag-aral yung bata at nakapag-kolehiyo pa, parang lumalaki yung chance niya na maangat niya yung kanyang pamilya. Correct. At yan yung masasabi rin natin, isa sa mga exits ng pamilya dahil pag-graduate niya ng, kasi pag wala ka ng anak na nag-aaral sa basic education, graduate ka na sa 4Ps. Pero alam rin natin na mas maganda yung
oportunidad para sa pamilya kung nakapagkolehiyo pa. So dito siya papasok sa TES. And Mr. President, ang naprovisionan niyo po dyan ay